namang introduction yan. Syempre walang iba kundi ang Presidential Communications Office Undersecretary na si Attorney Claire Castro. Attorney Claire, good afternoon po. Si Alex at Nico po ito. Magandang hapon po, Attorney Claire. Yes, good afternoon Alex, good afternoon Nico. Thank you so much po for your time na inilaan niyo po sa amin ngayong hapon po dito sa programa. Ayun, maraming salamat po, Attorney Claire. Ayun. Kumusta naman po ang naging Holy Week ninyo? I believe ito yung kauna-unahang pagkakataon na tayo maghaharap muli matapos nga po yung inyong naging trending remarks on Team Itim, no? Pero yun nga, sabi niyo, yung Team Itim, you said na tila mas fitting yung description na ito sa nakaraang administrasyon. What made you say na mas fitting yung Team Itim? Ano ho ba yung mga specific event or situation from the past na sa tingin ninyo talagang Team Itim? Unang-una, ngayon talaga umaalingaw-ngaw kung bakit naging itim ang dating administrasyon. Nandiyan yung mga EJK. Nandiyan, kumakalat na rin ang mga family issues. Yung mga di umano mga korupsyon. Umampi na rin itong si Secretary Duque na ang nag-utos na ibigay ang pera sa PSDBM ay walang iba kundi si Pangulong Duterte. Sa mga ganong issues, ang masasabi natin na ikukonsidera na negatibo sa panahon na yun. Yusek Claire, kayo po ba parang na-anticipate nyo na ba na magkakaroon, malalabas yung mga gantong misinformation, disinformation, lalo na sa social media? Kasi ang pansin po namin, Yusek, since nangyari itong division between the Marcos administration and the Vice President, lumaganap ulit yung mga gantong klaseng mapanirang mga balita sa social media na wala naman noong simula ng administrasyon po ni Pangulong Marcos Jr. Yes, kung mapapansin ninyo, tignan ninyo kung i-obserba nyo, katulad ng sinabi ninyo, mula nung nagkaroon ng paghihiwalay, especially ngayon na na-surrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, nakita nyo ang dagsa ng fake news. Nakita nyo yung fake news ng paninira sa gobyerno, paninira sa Pangulo, paninira sa administrasyon. So doon pa lang makikita nyo saan galing yung fake news. Sino ang naghahasik ng gulo? Sino yung nag-start ng gulo? Definitely, hindi naman sa administrasyon. So, ano ang pakay ng mga fake news peddlers na to para sirain ang gobyerno, para sirain ang Pangulo? Kanino sila kumakampi? Sino yung inaangat nila? Doon pala makikita mo na kung kanino galing itong mga fake news peddlers na to. Ayun. Attorney Claire, if I'm not mistaken, parang kahapon ho ba nung kayo ay nagkaroon ng pakikipagpulong together with the DICT para pag-usapan nga po kung ano yung magiging posibleng solusyon dito po sa paglaganap nga po ng tila coordinated disinformation sa ating bansa? Actually, nagkaroon ng pagpupulong, of course, kasama din ng Pangulo, kasama ang DICT Secretary Aguda, at kasama rin po natin si Secretary Jay. May mga aksyon na gagawin, may pakikipag-usap sa mga social media platforms para matigil, masawata ang fake news. Uulitin natin hindi natin pinipigilan ang freedom of expression. Ang pipigilan natin yung pagkalat ng fake news na kahit alam na tama ang isang fact, may isa ng data, pero pilit na minamali para masira ang isang organisasyon, isang tao, at lalo-lalo na ang pamahalaan. So huwag idikit na ang fake news sa freedom of expression. Iba ang fake news. Ang fake news, kapag alam nating mali, hindi na kailangan, kung tutusin, hindi na to kailangan na daanin sa korte. Tandaan natin, example na lang, natatandaan nyo ba nung kumalat, may pinakalat na TRO na in-issue ang Supreme Court? Patungkol daw sa pag-surrender kay dating Pangulo Duterte sa ICC. Yes. Hindi mo na kailangan dalhin sa korte yung ganung klaseng issue para sabihin, para malaman, i-determine na kung fake news yun. Fake news yun. Hindi ba? So kung ano na lang yung liability na nagkalat ng fake news yan, yun na lang ang idadaan sa korte. But definitely, when we say fake news, absolutely it's fake news. So hindi pwedeng sabihin na freedom of expression to. Kasi nakakalungkot, Alex and Nico, may mga hosts, anchors,
sa ibang mainstream media pa, programs, na parang ikanatutuwa nila o parang napopromote pa yung fake news. So sana, I mean, yun naman ang sabi natin, sana lahat tayo, hindi lang ang gobyerno, lahat tayo, especially the mainstream media and the responsible social media content creators and bloggers, na magtulungan tayo para madetermina natin, ito alam ko fake news to. Parang like I will have to say this. Example, Rappler, Vera Files, nagpa-fact check sila on their own. So they really help. It's that help is a lot. So yun din. I hope lahat tayo, especially sa mainstream media, ay matulungan din ng gobyerno, matulungan ng taong bayan para malaman nila na ay ito pala fake news kasi kumakalat. Viral to o fake news to. Sana magkatulungan tayo. Yun ang din ang hiling natin. Attorney Claire and Alex, no, maganda yung na-mention nyo po na about doon sa freedom of expression kasi ito yung ginagamit and sabihin na natin ng mga trolls para para i-justify yung pagpapakalat nila ng mga baling balita, mga misinformation and disinformation lalo na sa social media. Pero Attorney Claire, sa tingin nyo po ba sapat yung parang panawagan ninyo dito sa mga kababayan po natin para labanan ang mga gantong klaseng misinformation, disinformation at fake news ng mga katotohanan ng tamang balita po na nagagawa po ng administrasyon? Alam ko na hindi pa sapat. Kaya nga sabi natin, magtulong-tulungan tayo. Hindi pa to sapat sa dami nila. At mukhang lumalabas dito, hindi lang mga Filipino ang gumagawa nito. Mukhang may sponsor sila. From the outside. Yun ang mahirap. Baka may ibang mga bansa na nakikialam sa politika ng Pilipinas. So dapat po tayo mga Pilipino, magkaisa tayo. Ang panawagan natin, of course, syempre maliban po sa gagawin ng gobyerno para matugis at mag-curtail, masawata ang fake news. Pero tayo po, Pilipino po tayo. Huwag po tayong padala kung kayo man ay nababayaran, di ba, ng mga sponsor po ninyo. Pilipino po tayo, iisa lang ang bansa natin. Huwag po natin ibenta. Yun, Attorney Claire, nabanggit nyo nga may possibility na baka may intervention dito, foreign. Pero sa tingin nyo po ba, sino bang bansa ang may pinakamabigat o malalim na interes na makialam sa politika ho ng Pilipinas at ano ba ang kanilang magiging advantage out of this? Ayoko magsalita kung anong bansa, pero meron nang naging study dito kung ano yung bansa na ito. At may mga link networks na ang pakay talaga, ito ay from the other country, ang pakay talaga ay gumawa ng mga fake news na iangat, okay, hindi ko na sabihin kung sino gusto nilang iangat, na ibaba, siraan ang Pangulo, ang gobyerno. At kung sino yung inaangat, nito mga link networks na ito na galing sa ibang bansa, alam nyo na kung sino yung gusto nilang paangatin. Yusek Claire, syempre kapag binabasa po namin at nakikita namin itong mga misinformation at disinformation, pati na rin yung mga fake news na nasa social media, makikita natin na karamihan naman dito ay mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte at ng Duterte family. Ang sinasabi kasi nila, siguro this is probably a desperate call for them dahil nga po sa nangyari sa dating Pangulo na naaresto ng ICC. Siguro this is a desperate call for them, maaari siguro dahil gusto po nila na mabalik ang dating Pangulo dito sa ating bansa. Pero ang sinasabi kasi nila, kaya nila sinuportahan si Pangulong BBM nung nakaraang halalan, it's because nais nila na ipagpatuloy ng Administrasyong Marcos yung mga nasimulan ni dating Pangulong Duterte, pero hindi ito yung nangyari, bigong magawa po ng administrasyon. Ano po yung masasabi niyo po dito? Actually, this is not just a desperate move. Illegal to. Diba? Pag sinabi mo kasi desperate move, pwede pang kahit papano may konting legalidad. Desperado ka nga lang. Pero hindi. Ang pagkalat ng fake news, hindi ito desperado lang na move. Illegal ito. Gawa ito ng mga sindikato.
So dapat doon tayo mag-ingat. Kasi yung mga inosenteng Pilipino na nakikinig lang at nag-oobserba, baka mabiktima ng mga sindikatong ito na ang layunin lamang ay magpakalat ng fake news at sirain ng gobyerno. So, sabi nga natin, ito, mga fake news na to, hanggat maaari dapat maparusahan, dapat malaman, dapat makita ang identity nito. Kasi ngayon parang hindi nagkakaroon ng liability. So, pero ang NBI naman ngayon ay kumikilos na para malaman, makita itong mga fake news peddlers na to. Ano nga ulit yung pinakadulo mong tanong? Yung ano po, sinabi kasi nila na kaya nila sinuportahan si Pangulong Marcos nung nakaraang halalan ay parang dahil umaasa sila na mapagpapatuloy nito yung mga nasimula ni dating Pangulong Duterte. Pero ito daw yung bigo na gawa ng administrasyon ngayon at ang nangyari nga po ay naaresto pa si dating Pangulong Duterte na ICC. Ano po yung masasabi niya doon? Ang Pangulo naman ay gumagawa lang ng naaayon sa batas kung ano yung tama. Ano ba ang nasimula ni dating Pangulong Duterte na nais nilang gawin ni Pangulong Marcos? EJK? Gusto nilang tularan yon? Gusto nila na kahit saan dyan, kahit walang due process, patayin? Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. I killed about 3 of them because there were 3 of them. I didn't really know how many bullets from my gun went inside their bodies, but it happened. And I said I cannot lie about it. I don't want to talk anything about the foreign relationship. Hindi ko na yan sasakupin. Diba? So, hindi ko pag-uusapan na relasyon natin with other countries. Yes. Pero ano pa ba? Ipagpapatuloy pa ba yung POGO? Yung ba ang gusto ng taong bayan? Gaya ng POGO, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung POGO na yan, insofar kami dito, malinis yan. Yan ba ang sinisigaw ng karamihan na Pilipino? Ituloy ang POGO? O ituloy ang pakikipag-ugnayan kay Michael Yang? Kasi si Michael Yang doon negosyante ito, Adre. Hindi naman ito sabihin mo na nagtatapon ito ng pera. May contact ito sa China na malalaking korporasyon at siya ang pagador, made their entry here. Hindi namin inimbestigahan ang presidente. But the fact is, you have to connect when Parmali came in. And when Parmali came in, was at the time the president saw them. Gawing economic advisor si Michael Yang. Records from Malacanang show 2 contracts with Yang, giving him the title of economic advisor to the president. The 2 contracts were obtained by Rappler from the Malacanang Records Office on Monday. The earlier contract states Yang, identified in the document by his Chinese name Yang Hongming, is contracted as economic advisor to the president for the period January 1, 2018 to June 30, 2018. A second contract gives Yang the same designation from July 1, 2018 to December 31, 2018. The contract was signed by Justice Secretary Menardo Guevara when he was still Deputy Executive Secretary to the President. Guevara says there is no prohibition against the contract with Yang and that it's a purely advisory function. He adds he does not recall signing the contract. Ito ba yung mga gusto nila natahakin ni Pangulong Marcos? Mukhang hindi talaga sila magtatagumpay dyan dahil hindi gagawin ni Pangulong Marcos kung ano man yung illegal. Yusek Claire, yung mga hakbang po ito ni Pangulong Marcos, is it deliberate po? Sinasadya po ba ito ng administrasyon na talagang lumihis o maiba doon sa sinasabi nyo nga po na kulay itim na bahid ng nakaraang administrasyon? Dahil you also describe the administration of President Marcos Jr. as paputi na, yung paputi, di ba? That's your term po, So deliberate po ba na talagang lumihis doon at talagang tahakin itong daan na talaga namang tama at naaayon sa batas? Okay, ang action kasi ng Pangulo ay kung saan talaga yung tungo papuntang legal. Deliberate, hindi deliberate, basta kung ano yung sinasabi ng batas, doon lang siya. Kasi kung may naging maganda naman ang action ng dating Pangulo Duterte at pwede naman niyang i-adapt, why not?
Pero still, kung ano yung mali, hindi niya yan pupuntahan. Hindi niya yan talaga tatahakin. Kung maitim ang tinahak before, hindi niya yan tatahakin. Dahil talagang ang trabaho po niya ay dapat masunod kung ano lang yung batas. At kung ano yung tama para sa taong bayan. Yun. Yusek Claire, no, speaking of the things na tila parang nais ng mga diehard Duterte supporters na ipagpatuloy, sana ng administrasyong ito, no, galing doon sa nakaraang administrasyon, dahil nga dito sa tila sunod-sunod, no, na balita raw tungkol sa kidnapping, may mga ilang supporters ng dating Pangulo ang gina-justify na parang mas maganda raw, no, ang dating administrasyon dahil noon may war on drugs, mas takot daw ang mga kriminal na gumawa ng ganitong klaseng krimen, no? But could this surge of alleged kidnapping another attempt to disinform Filipinos? Yes, definitely. Kung tutusin, isolated case ang nangyari. Isa, dalawa, tatlo, maybe. At ayaw natin yan. Hindi gugustuhin ng Pangulo, hindi gugustuhin ng administrasyon na may mga ganitong klaseng krimeng nangyayari. Pero, kung ikukumpara, ayaw kung maikumpara, total kayo ang nagtanong. Kung ikukumpara natin ang kidnapping issues sa panahon ni dating Pangulong Duterte, bilangin nyo na lang po kung ilan ang nakidnap sa panahon niya, 2017, na di umano ang kumuha ay mga Abu Sayyaf. Meron din po Korean kumuha. Nasa news naman po yan. Si Ik GQ, na yung isang South Korean, at isang German. Marami po ang mga kidnapping cases na hindi na-resolba sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Nagkaroon po ng fact check diyan. Kung di ako nagkakamali, it's either Minda News or Verafile, sinasabi na hindi lahat ng kidnapping cases sa panahon ni dating Pangulong Duterte ay naresolba. Pero ngayon, ito pong kaso ni Mr. Ke, agaran pong naresolba po ito. Bago po nag-Easter Sunday ay nahuli na po ang 3 na suspect. The Philippine National Police has arrested 3 suspects in connection with the kidnapping and murder of Filipino-Chinese businessman Anson Ke and his driver Armani Pabilio. 2 other Chinese nationals believed to be key figures in the crime remain at large. Ricardo Austria David and Raymart Catequista were arrested in Palawan on Friday, while David Tan Liao, a Chinese national, surrendered to authorities and admitted his participation in the crime. The victims were last seen on March 29 before they were kidnapped and taken to a house in Bulacan, where they were later killed. The suspects now face charges of kidnapping for ransom with homicide. Ke's family expressed gratitude to the PNP for their efforts in securing the arrests and bringing justice closer. The Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry has also commended the PNP's efforts, thanking the authorities for their prompt action in the case. The Federation's president, Victor Lim, called for continued cooperation between the police and the business community to strengthen peace and order in the country. Meanwhile, PNP Chief Romel Marbil addressed rumors of other high-profile kidnappings, denying the claims and warning that fake news will not be tolerated. So ayoko mang ikumpara. Kaya lang, kayo po yung nag-bring up. Pero muli, ayoko po na pag-usapan sana yung ganitong mga klaseng sitwasyon dahil hindi po maganda, hindi masarap pag-usapan ang ganitong mga klaseng sitwasyon kasi may mga buhay po na naaapektuhan, may pamilyang nasasagasaan. Pero yun po, we're just telling the truth and we're just telling the facts based sa reports po. And base po dyan sa mga datos na hawak po ngayon ng Marcos administration, Yusek, sa tingin nyo ba may sense of yung parang paglilinis ba ng dumi o yung kalat ng mga nakaraang administrasyon ang ginagawa po ng administrasyon ni President Marcos Jr. And since nasabi nyo na rin po na
papunta na sa puti ang nais tahakin ng administrasyon ni President Marcos Jr., ano pa po yung sa tingin nyo na kailangan pang i-improve ng administrasyon po para talagang maging puti na yung tinatahak po? Marami pa po. Marami pa po. Marami po pong issues na dapat pa rin pong pagtuunan ng pansin. Halimbawa po, syempre po, although sabi nila, marami na po tayong nababalitaan na bumaba na po ang presyo ng bigas sa kanilang lugar. Dahil yan po naman ay ayon sa direktiba ng Pangulo at yan din po yung mandato sa DA, kay Secretary Kiko, kay Secretary Laurel. At yun po ay ngayon ay medyo mababa na po ang presyo ng bigas. Pero gugustuhin pa rin po ng pamahalaan na mabigyan ng kahit pa paano ay maiahon ang karamihan po sa atin sa kahirapan. Maging kahit pa paano komportable, makakain ng nais, ng nasa tamang oras. Kaya po meron tayong mga programang walang gutom program. So, hindi pa po nakukuha ng Pangulo yung pinaka-target na lahat ay matulungan. Pero nandun na po, kumbaga umuunti-unti na po ang pagtulong sa ating mga kababayan. So may mga projects pa po na hindi pa po natatapos para makita po natin yung kabuuan o yung kumbaga yung pinaka-successful or success itong program na isinasagawa po ng Pangulo at ng administrasyon. Alright, and with that note po, Yusek Claire, maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay po sa amin dito sa Anong Take Mo. And we hope na sana naman, Alex, magkaroon talaga ng may makasuhan kung sino man yung talagang nagpapahalat nitong fake news para masampulan po itong mga gantong klaseng individual. Sister Nico, bago ko magpaalam, hindi lang po kasi gobyerno ang naapekto ng fake news. Yeah. Kahit po mismo mainstream media. Ang ginagawa po kasi ng iba, ang pinapakalat nila sila yung tama, at yung mainstream media at ang gobyerno ang nagbibigay ng maling impormasyon. So yun yung nakakalungkot. Tama po yan. Tama po yan. Kaya maraming salamat po sa inyong oras at panahon, Yusek Attorney Claire Castro. Thank you so much po. Take care po, Yusek Claire. Salamat, Nico. Thank you very much.